Magandang araw po sa lahat. Bakit kaya itong isang senadora ay ikinumpara sa isang dating senador na nag-ingay ngayon parang kaldero? Ano kaya ang mga balak nila? Makikitang parang nagkampihan na sila ng administration ngayon na dati noong election ay diring-diri sila. Ano ang inyong ma-komento dito? Pa-comment naman po sa baba. Ngunit bago ang lahat palambing po muna ng like at subscribe. Maraming salamat po. Female version ni Sonia Trillanes, si Senator Risa Hontiveros, ayon kay Vice President Sara Duterte, na anya ang mga politikong obsessed na pabagsakin ng mga Duterte. Pagbibigay diin ni VP Sara, wala silang ibang motibo kundi ang mamulitika lang. Maliwanag pa nga sa sikat ng araw, kaya't kitang-kita ang pagiging obsessed ng mga politiko na pabagsakin ang mga Duterte. Yan mismo ang sinabi ni Vice President Sara Duterte sa panayam ng SMNI News sa kanya, kasunod ng naging pahayag ni Senador Risa Hontiveros na hanggat siya ay nasa pwesto ay nananatili umanong banta ang pagbabalik ng mga Duterte sa kapangyarihan. That is an example of sinabi ko pa sa inyo kanina na let me use the word of former President Rodrigo Duterte na obsessed yung mga politiko na pabagsakin ang mga Duterte at naririnig natin sa kanila ngayon, hindi naman nila tinatago, sinasabi nila publicly. Ayon pa kay Vice President Duterte, si Hontiveros ang female version ni Trillanes. Si Risa Hontiveros is a female version of a Sonny Trillanes. Makikita ninyo sa kanilang mga sinasabi, hindi ko lang alam kung sinasadya nila na hindi nila ginagawang sikreto na politika ang motibo nila, pero pareho yan sila, si Sonny Trillanes at si Risa Hontiveros. That's a male version and a female version of an example of a politician who's going after the Dutertes. And syempre backed up ba sila by pahiram na ng term ni Senator Zubiri, powers that be. Matatandaan na nagsampa ng mga kaso si Trillanes laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, Congressman Paulo Duterte at maging sa asawa ni Vice President Duterte na si Attorney Manasseh Carpio. Sabi ni VP Sara na taong 2016 pa lang noong panahon pa ng eleksyon ay wala nang ibang ginawa si Trillanes kundi ang habulin ang mga Duterte. Si former Senator Trillanes, dati pa naman siya, nakikita na ninyo, is always after the Duterte, 2016 pa lang. So nakita ninyo na politika yan lahat. Wala na yan siyang ibang motibo, kundi politika lang. Klaro naman yan, nung nakita niya na mananalo na si Pangulong Duterte noong 2016, ay hinabol na niya si President Duterte at yung buong pamilya ngayon. Samantala, kamakailan lang ay sinabi ni VP Sara sa isang pahayag na ang Pilipinas ay pinamumunuan ngayon ng mga taong walang katapatan sa trabahong kanilang sinumpaan. Pero sino ba ang tinutukoy ng pangalawang Pangulo? Kung sino yung nakikita ninyo nagre-react publicly and privately sa mga sinasabi ko, yan yung mga tao na natatamaan sa mga sinabi ko sa statements ko kahapon. Yung hindi tapat sa serbisyo, hindi tapat sa kanilang trabaho at hindi tapat sa pagsisilbi sa taong bayan ng Pilipinas. Kung mayroon kayo naririnig na nagre-react privately, nag-off the record, or yung meron kayo nababasa dahil nagpapa-interview, tinatamaan yan sila kaya nagre-react. Sa gitna ng napakainit na politika sa Pilipinas, may payo naman ang pangalawang Pangulo sa mga opisyal ng gobyerno. Napakainit na politika, exciting yan sa mga politicians pero masama yan sa bayan. Diba? So ang advice ko, number one, sa ating mga government officials, sa ating mga politicians, at sa mga ordinaryong mamamayan, tutukan natin ang trabaho natin. Paulit-ulit ko yan sinasabi noon. Kahit nasa DepEd pa ako, pasimple lang ako na nagsasabi na gilan muna natin yung politika. Wala na mga eleksyon Bakit hindi natin tutukan yung trabaho natin para nakikita ng taong bayan
na we are faithful to our oath of office. Abay, mukhang sisimulan nila ang proseso ng impeachment kay BP Sara bilang ganti dito sa mga binigkas na salita ni BP Sara laban sa gobyerno. Panay ang banat ngayon kay BP Sara para sanggain yung mga binatong mga paratang ni BP Sara. At ang balita ko nga dun sa aking mga kasama dati sa Kongreso na ngayon ay mga bossing dyan sa Kongreso dahil sila yung mga third-termers, abay, mukhang sisimulan nila ang proseso ng impeachment kay BP Sara bilang ganti dito sa mga binigkas na salita ni BP Sara laban sa gobyerno. No? Well, alam nyo talaga, double-edged sword yan. Okay? Kasi alam natin na bagamat may numero kayo dyan sa Kongreso at lahat kayo hawak ng ating speaker na madali yung impeach yan, unang-una alam nyo naman mahirapan yan sa Senado dahil lalong-lalo na ako ang gagamitin yung basehan ay yung confidential funds na nakabinbin pa sa Korte Suprema. So paano naman aakto ang Senado sa isang legal issue na nandoon na nakabinbin na sa Korte Suprema? Hindi ba dapat antayin muna yung resulta noon dahil yun naman ang katungkulan ng hudikatura? Itaguyod ang supremacy ng ating saligang batas na sinasabi ng mga petitioners dun sa Korte Suprema na linabag daw ang saligang batas nung binigyan ni Marcos Jr. ang ating Inday Sara ng 221 million na parang 125 doon ay confidential fund na nagastos ng mga satellite offices. Eh kung titignan mo naman saan napunta yung mga nagastos na yan, yan ay lahat napunta sa tulong sa taong bayan. No? Yan naman talaga ang paggamit ng confidential fund. Marami pa raw mga ibang mga basihan ang isasama nila dyan. Nandyan yung sa procurement daw ng ghost textbooks. No? Eh, ang alam ko, napakaingat ni BP Sara pagdating dyan sa procurement sa DepEd. Dahil nga nung siya pumasok, eh meron ng iskandalo na tungkol sa laptop na kinabilangan pa nga nung chair ng Committee on Appropriations sa si Zaldico, pero wala naman nangyari. No? Magkaroon lang ng ingay, wala naman nangyari. Ewan ko kung meron talagang makakasuhan dyan. At ang alam ko, pagdating sa procurement ng mga computers, eh talagang kinuha niya ang tulong ni Secretary Ivan Uy. Hindi siya pumayag na magka-bidding na ang specifications ay hindi aprobado ng DICT. Kasi nga nagkakaroon ng overprice dahil nga doon sa specification. Minsan mahal talaga yung makina, pero mura naman yung operating system na ilinalagay na walang dahilan para maging napakamahal ng laptop. No? So para maiwasan yan at dahil din ma-eksperto si Inday Sara Duterte dyan, eh kinuha niya yung advice ng ating DICT. So wala po siyang binid na laptop or anong tawag doon sa isa? Hindi laptop. Yung isa, yung ano tawag ko? Tablet na hindi po nag-ayon ang ating DICT Secretary sa specifications. No? So, lahat naman po yan ay karapatan yung gawin pero isipin niyo po ang politika walang forever. Baka mamaya yung inyong ini-impeach maging presidente sa lalong mabilis na panahon. Lalo na sa mga panahon ngayon na merong question doon sa kalusugan ng presidente dahil nga dito sa pulboronic video at ang mga testimonya ni Cathy Binag. Mga partners, o nga pala, kagabi, nakatanggap ako ng tawag galing kay Maharlika. Abay, lumabas na pala yung written expert opinion na yung pulboronic video ay unaltered. Ibig sabihin, authentic. Walang ebidensya na may AI, walang ebidensya na merong alteration. At ito'y binigay na isang eksperto na galing mismo sa Los Angeles na film capital of the world. Kaya dahil film capital of the world siya, lahat yung mga magagaling sa mga video analysis naroroon sa Los Angeles. No? So, isa pa po yan na issue na dapat husgahan na naman ang taong bayan ngayon. Marami kasi na naniniwala na, parang tanggap na nila na gumagamit ang presidente, pero siyempre, pinagdududahan pa rin yung video. Ngayon nandyan na po yung expert opinion ng isang disinterested person kasi DICT at NBA naman, lahat yan under sa presidente,
Ano ngayon ang magiging husga ng taong bayan dyan sa pulboronic video na yan? So, tignan po natin yan. Ayan na yung ang papasok na bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Yung authentication ng pulboronic video na po pwedeng maisa publiko. Tinatanong lang ngayon ata ni Maharlika Boljaquera doon sa kumpanya kung okay lang ilabas pati yung pangalan ng kumpanya nila. No? So, siyempre, may mga iba, hindi po ang payag. Ang pagkakaintindi ko kasi, yung unang nag-authenticate niyan, hindi pumayag na yung kanilang findings isa publiko dahil ayaw nila makalangkad sa kahit anong issue ng politika. Pero ngayong nandyan na po yung authentication na yan, kinakailangan tanungin na naman ng Presidente, Mr. President, nabibigay kami sa iyong katahimikan. Authenticated na po. Pagamat ang sabi ng mga tao nyo sa DICT at sa NBI na deepfake, ito na po ang expert opinion na isang dalubhasa, na isang dayuhan na wala pong pakialam sa politika ng Pilipinas na nagsasabi, totoo, unaltered ang pulboronic video. Paano na po yan? Siguro naman po, ibibigay nyo na ang katotohanan sa taong bayan. Madali po magpasinungaling, sabay hair follicle test nang mawala na pong issue. Pero kung kayo aamin, ang tingin ko naman po, ang mga Pilipino, mapagpatawad. Nung minsan po, naalala nyo, si Gloria Macapagal Arroyo, napakatindi ng nahuling ebidensya sa kanya. Hello, Garci. Pero siya ay I am sorry. At ngayon, naging kongresista pa at nung minsan ay naging House Speaker pa after the I am sorry. So, ang importante lang po sa Pilipino, magpakatotoo. Sabihin ang katotohanan at po pwede naman po magpatawad, lalong-lalo na kung magko-commit naman po na magpapagamot. Dahil ang drug addiction, ayon po sa World Health Organization, ay isang serious illness. At partner, dahil yan po ay serious illness, no, kapag umamin ang ating presidente, abay kinakailangan talaga ibigay ng kompleto ang estado ng kalusugan ng presidente. Yan po ay ayon din sa ating salagang batas. At habang hindi siya nasa tamang estado ng kalusugan para mamuno, pwede naman maging acting lang. Acting president, hindi naman ibig sabihin forever hindi na siya maging presidente. Siguro after rehab, pwede naman bumalik muli, no? Dahil ang Inday Sara naman, come on. Talaga naman po hindi naman yan gahaman sa kapangyarihan. Nagbigay nga sa inyo para maging presidente. Kung hindi naman siya nagbigay, siya ngayon ang presidente, di ba? So, ang importante, kalusugan. Unahin ang kalusugan. Bukod doon sa umano'y cocaine video, attorney, hanggang ngayon wala pa tayong naririnig na sagot o tugon o reaksyon ng Administrasyong Marcos doon sa mga pahayag ni Cathy Binag hinggil nga dito sa issue kaugnay nga kay Pangulong Bobo Marcos. Tingin ko nayayanig talaga sila dyan kay Cathy Binag kasi talagang insider si Cathy Binag. No? In fact, bago pa siya lumabas doon sa interview kay Maharlika, may larawan na nagpapakita doon sa birthday ni sino ba yung naiulat na girlfriend ni Congressman Sandro Marcos? Yung ba yung Barbie na tinatawag? Parang invited lang ata siya. Invited siya. No? Pero parang lumabas na, yun nga, nandun pa si Cathy doon sa birthday na yun. No? So talagang umiikot siya doon sa sirkulo ng mga alta na bibilangan na ating first family. No? So kaya sila natataranta kasi wala naman pwede mag-deny na talagang naging partner sila ni Tony Boy Florendo na alam natin isa sa pinakamalapit na kaibigan ni PBBM Jr. mula pa noong mga unang panahon. Attorney, balikan ko lang yung survey ng the Vice President Inday Sara Duterte at Pangulong Bongbong Marcos kung may papakita natin yung comparison sa nakalipas naman ng mga administrasyon. Siguro kung may papakita natin, meron kasing graph ang SWS. Okay, ito, kay Vice President Inday Sara Duterte. So yan yung nasa pinaka right side na graph sa inyong mga screen, yung kay Duterte na plus 44. Yung bago yung kulay na yan, kung di ako nagkakamali, kulay pula ba ito or violet or maroon, ay ang kay Vice President Robredo. So makikita mo diyan kung
ano yung kung yan yung comparison sa mga nakalipas na mga vice president, okay? Tapos dito naman tayo kay PBBM, okay? Sa panahon ni PBBM, makikita natin diyan nalagpas na siya sa yellow lane. Si Pangulong Rodrigo Duterte during that time Napakataas. may minsan bumababa pero umaakyat siya at umalis siya sa pwesto na may mataas na rating. Ayan, makikita mo. So, parang parang holder pa rin talaga si GMA. Parang kalintulad dyan eh, ano? I'm sorry. Oo, kay Pangulong na yun ni Aquino, di hamak na mas maganda pa ngayong rating ni Aquino kung makikita mo dyan. Okay. So yan yung comparison, kumbaga. Nasa 2 taon pa na pamumuno ang kasalukuyang administrasyon at marami pa ang maaring mga mangyari, attorney.